Ugnay ng sitwasyon sa General Santos City, makibalita tayo kay Sir Bong Dacera, si DRRMO ng General Santos City. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Bong. Magandang tanghali din po, Ma'am Cheryl. Apo. Magandang tanghali po, Pilipinas. Alright. Can you give us the latest details? Ilan po ang total na kumpirmadong nasawi, nawawala, nasaktan, at pagdating din po sa infrastructure na damages? Okay po. Sa kayon po, Ma'am Cheryl, ay dahan-dahan na pong nanunumbalik po ang sigla ng General Santos. Dahil sa unang-una po, malaki pong bahagi ng pagkakaginhawa po nila ay yung pagpapanumbalik na po ng kuryente sa General Santos. Siyempre po, pagka mayroon na pong kuryente, mayroon na rin pong tubig. Nasa mahigit 80% na po ang wind power, no? And electric power and then water na po sa General Santos. Sa ngayon po, Madam Cheryl, ang tala po natin ng affected families is 21,211. 21,211. Okay, and then composed of 74,023 individuals. Okay, inside the evacuation center, we have 12,169 families composed of 45,411. Ayun po ang sa ating hello. Opo, go ahead po, Sir Bong. Yun po yung tala natin ng affected families. Doon naman po sa ating list of missing, dead and injuries. Doon po sa list of missing po natin, meron po tayong natitirang isa na lamang at malamang po sa araw po na to ay ite-terminate na po natin yung ating search and rescue and retrieval. Kapag po nakita na po o na-recover na po itong nag-iisang natitirang hinahanap pa po. Sa number of deaths naman po, we have a total of 21 individuals po that I confirmed dead in the earthquake incident in General Santos City. Mhm. Yung pagdating po sa tulong, nandoon na po tayo sa sitwasyon ngayon, Sir Bong, na lahat po ng apektadong pamilya, sabi nyo nga ay umaabot sa mahigit 20,000 pamilya na apektuhan nitong lindol, ay naghihintay po ng tulong. Kanina po nakausap po namin yung aming correspondent. At yung sa mga evacuation center, fine, nabibigyan po sila ng tulong, pero marami raw po ang nasa kalsada, naghihintay sa harap ng kanilang mga tahanan na sana'y maabutan din po sila ng tulong kasi hindi nila maiwan yung kanilang mga bahay. Ang tugon daw ng pamahalaan ng local government, pinagmimitingan pa raw po kung paano yung magiging strategy or sistema sa pagbibigay. Pasensya na po, Sir Bong, but Biyernes na po tayo, wala pa rin pong planning, wala pang nailalatag na plano kung paano ma-distribute yung mga pangangailangan po o tulong sa mga kababayan nating nangangailangan? Well, yun pong tulong na yan po, ang instruction po sa atin ng ating mahal na Mayor Lorely Pacquiao, ay lahat po bibigyan ng food items. Ayun pong food packs to po. Lahat po. Opo. Ang ng mga qualified po na mga pamilya, mabibigyan po yun. Mayroon na konting process doon po sa financial assistance na po may bibigay sa kanila. It will be qualified according to extent of damage po ng kanilang mga pamamahay. Pero po yung mga food items, yung mga family food packs po na galing po sa DSWD, paano po ba yun dinidistribute? Kagaya po doon sa sinasabi sa Barangay Acacia. Abay, huli na po nalaman na grabe din po bala ang tama o epekto sa kanila nitong lindol. Paano po ba ang coordination niya? Naiintindihan ko po yung cash assistance. Maybe it's taking a little time, Pero gaano ba kahirap ipamigay yung food packs
unless na isolated po itong ilang mga barangay na ito na hindi naman. Opo. In fact po, nakapag-umpisa na po ng distribution po dito sa General Santos. Ano po? As of yesterday po, nag-umpisa na po yan. And then until today. Wala lamang po ako, hindi pa po nakakarating sa akin yung report. Pero definitely po, nakapag-distribute na po tayo. Ganito po ang ginawang sistema. The distribution po talaga is down to the barangay level. Yung barangay po ang we withdraw ng goods dito sa ating central distribution center, and then sila na rin po ang naglista doon sa kanilang mga barangay at sila na rin po ang nag-distribute doon sa kanilang mga barangay po. So it's down to the grassroots po talaga ngayon. Mhm. At sino po yung nagmo-monitor? Siguro po, sir, syempre, baka lamang po ang nakakarating sa inyo, alam nyo yung sistema na dapat nakuha na yan nung mga barangay captain nila po siguro, no, ng mga barangay officials para ma-distribute. Baka hindi naman agad-agad na didistribute or may challenges din po itong mga barangay sa pag-pick up at pagdidistribute. Sabi po ng DSWD kanina, kausap namin, kung nangangailangan daw po kayo ng logistical support, maipoprovide din naman daw po. Tutulong daw ho ang DSWD. Opo. Meron na pong arrangement dito sa local po, dito sa General Santos City. Doon po sa logistical challenges, ano po, yung sa pag-pick up po nitong mga goods na to from the main distribution center and then going to the barangays. So far po, marami-rami na rin po yung mga barangays na nakakuha na po ng kanilang mga goods mula dito sa central distribution, which is manned by the CSWD po, yung local Social Welfare and Development Office. And through the barangay po, yung ating distribution na. Pero wala naman po bang barangay sa Gensan na naapektuhan po logistically, na medyo isolated po, nahirapan pong maabot ng tulong? Well, lahat naman po ng barangay dito sa ating syudad ay accessible naman po. Alright. Well, hanggang kailan po ang target po ng local government na lahat ng barangay ay masigurong makakuha na po ng kanilang mga relief goods at ma-distribute po nila? We were given a target of 3 days po, ma'am. 3 days po. In 3 days time, lahat po ng mga para po sa mga barangay ay mai-distribute na po namin. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Bong Dasera ng CDRRMO Gensan.